Party Congress sa Moscow. Ipinakita ni Stalin paano isang gobernador ng diktador. Nagsimula ang paghabol, ang mga biktima ay ang kanyang sariling mga tao. Ito ay mga taon ng takot. Ang kaluluwa at pinuno ng karahasan ay si Stalin mismo. Napagpasyahan niya ang kapalaran ng libo-libo. Ang mga unang biktima ay dating mga kasama. Mga kasama ni Lenin. Tulad ni Nikolai Bukharin, ang ideolohista ng partido. Upang arestuhin ang aking ama ay isang revolusyonista at naruroon mula sa simula, ito ay lubos na walang katotohanan. At ang kurso na binubuo ng mga singil. Ang mga matandang bayani ng mga revolusyonaryo ay pinangunahan sa paglilitis bilang mga traidor at kaaway ng publiko. Si Vyshensky, kinatawan ng akusado, ay isinulat ni Stalin. Tinapos ni Vyshensky ang kanyang pagsasalita sa akusasyon ng pagbaril ang mabilis na aso. Ang isang estado ng partido ay naging isang taon ng diktadura ni Stalin. Ang diktador ay itinayo ang kanyang sistema sa kanyang sarili. Si Stalin, ang asero. 5 taong plano patungo sa industrialisasyon, iyon ang moto. Ang malupit na pamamaraan. Ang magsasaka ay pinilit sa mga kumayan at kailangang isuko ang kanilang ani. 1932 Taggutom. Ang unang kasalanan ni Stalin laban sa kanyang tao ay milyon-milyon ang namatay sa gutom. Loob ng pagdiriwang, wala nang naglakas loob na punahin siya. Asahan ang kanyang asawa. Si Nadezhda Alliluyeva ay hindi sumang-ayon sa nangyari sa kanyang bansa. Sila'y sumang-ayon. Labis na sinaktan ni Stalin si Nadezhda. Hindi na kaya ng babaeng sensitibo. Nawala ang kanyang poem na sulat. Ang buong bansa ay nag-alala ng pakikiramay, si Stalin lamang ang hindi lumitaw sa libingan. Ang pagkamatay ng kanyang asawa, personal para sa kanya, isang trahedya. Mula sa pampulitika na pananaw, isang mapanganib na iskandalo. Si Stalin ay labis na natakot. Natakot siya na sa kritikal na taon ng 1932, aalisin siya ng kanyang mga kasama sa bahagi. Si Stalin na may kamalayan sa kanyang hindi mapag-aalinlangan ng tagumpay, tumaas ang alok niyang magbitiw sa tungkulin. Hindi ito tinanggap ng komite ng politika tulad ng inaasahan. Siyempre, ayaw niyang magbitiw sa pwesto. Ito ay pagsubok lamang. Gusto niyang suriin kung sino ang nakatayo pa rin sa kanya. Ang totoo ay akala niya ay hindi siya mapapalitan. Ang 17th Party Congress, the Winners' Congress. Nagustuhan ni Stalin ang pangalan, ngunit may ipinagdiwang din ang mga Bolshevista. Ang pangulo ng partido ng Leningrad ay isang napakabatang komunista na kumitawan sa orihinal na mga konsepto. Si Sergei Kirov, siya ba ay karibal? Noong unang Disyembre, 1934, si Kirov ay binaril sa harap ng kanyang tanggapan. Sa kanyang pagkamatay, hindi lamang nawala ang pag-asa ng mga reforma. Ang pagkamatay ni Kirov ay nangangahulugan din ng simula ng walang limitasyong takot din.
Ну и дальше последовали один за другим с ним. Ang isang pagharap ay sumunod pagkatapos ng isa pa. Una laban sa tinaguriang mga Trotskista tulad nina Zinoviev at Kamenev. Sina Bukharin at Rykov aking mga ama nabanggit din ang pangalan. Bata pa ako at tinanong ang aking ina, ang ibig bang sabihin ng ina ay papatayin? Sumagot siya, syempre. Она говорит, конечно. Moscow, Lubyanka, ang sentro ng patakbuhin ng estadong takot. Sa silong ng lihim na serbisyo, nilikha ang mga kathang-isip na akusasyon. Ang ebidensya ay huwad. Ang pagtatapat ay resulta ng pagpapahirap. Nagpanggap ng galit na galit dahil sa hindi kailanman nagawa ng krimen. Tinawag silang propaganda ang publiko ng mga kaaway. Sapagkat nakita ni Stalin ang kanyang sariling mga kaaway sa kanila. Mapangot siyang pagmamasa ng takot laban sa kanyang sariling bayan. Это ведь массовую истерию разжигал Сталин. Все это... Hinimok ni Stalin ang malaking Easterismo na ito. Ang mga demonstrasyon, moto. Pagpupulong ng partido sa lahat ng ito ay kinailangan niyang patunayan ang nangyayari hindi lamang para sa publiko sa buong mundo. Ang karahasan ng kapangyarihan ng Sobyet ay nakatago sa likod ng isang malaking kortina mula sa kanyang sariling bayan din. Binatay ni Stalin ang mga piling tao ng partido at ng estado. Ang alon ng pagpatay ay tumagal hanggang sa dekada 40. The 40s. Naapektuhan nito ang buong bansa. Ito ay pinagsama mula sa Moscow. Ang takot ay susi kay Commissar Yezhov. Ang Yezhov's China ay isang sistema ng malaking pagpuksa batay sa mga pamamaraang burokratiko. Ang bawat rehiyon ay kailangang matupad ang headcount nito. Так вот, план по... Halimbawa, ang sipi ng mga kakahuyan pagpuksa ng mga pinakaaktibong tao ng bansa na naisakatuparan. Kadalasan ito ay nangunguna. Ito ang takot ni Stalin. Mahigit sa kalahati ng mga delegado ng Kongreso noong 1934 ang pinatay. Tulad ng 2 ng mga mataas na ranggo na opisyal tulad ni Marshal Tukhachevsky. Sa aba ng sinumang nakakuha ng kaunting kapangyarihan. Sa pagsisimula ng gyera, ang bilang ng mga bilanggo sa Gulag ay dumobol. Halos 2 milyong tao ang nabubuhay doon. Daan-daang libo ang namatay sa bunga ng hindi makataong gawain. Matapos ang pag-aresto sa ina, ang una, nawalan ako ng trabaho. Walang sino man ang nais na gumamit pagkatapos nito, at tumagal ito ng halos 20 taon. 20 taon ng pagkabilanggo, concentration camp at pagpapatapon. Ang takot ay hindi natapos kahit na. Inisip ni Stalin na ang gyera laban sa Nazi Germany ay hindi maiiwasan. Patuloy ang paglilinis. Kahit ni Stalin na ang kanyang panloob na mga kaaway ay gumagamit ng mahinang sandali upang maalis siya. Sorpresa noong 1939. Ang kasunduan kay Hitler. Huminga ulit ang diktador. Stalin konnte ja außerordentlich. Si Stalin ay maaring maging napakainit ng puso, hindi katulad ni Hitler. Siya ay isang hindi makataong hayop, isang kriminal, ngunit napakaganda at palakaibigan. Makalipas ang 2 taon, nagsimula ang gyera. Sa milyon-milyong biktima,
patuloy na babala ni Stalin. Nagpatuloy ang takot hanggang sa kanyang kamatayan.